붙었다. So, nandito tayo ngayon sa dito sa party room dito kung saan laging naglalaro. So, check natin. Pasok tayo sa loob. So, ayan. Ganyan pagpasok mo. Ayan si Tencho. Hello. So, marami din kits dito na available. At syempre mga high grade parts na kailangan ninyo, rollers at iba pang mga items, stickers. Meron din dito mga AO parts at saka mga grease ng Yotori at saka cherry scrap. Marami din tayo mabibili dito ng mga part out item kagaya ng gulong, wheels at saka mga A parts na kailangan niyo sa bawat chassis. Makakabili ka rin dito ng mga rare items at mga rare parts sa murang halaga. So meron tayong mga juice dito, kape, at meron din tayong mga beer. Lahat ito drink all you can. Pwede ka rin magdala ng pagkain or inumin na binili mo sa labas habang naglalaro. Pwede ka rin bumisita sa official site nila para makita or malaman ang latest layout, events sa mga susunod na linggo or buwan. Hello guys, welcome to my channel. At it's been a long while, almost isang buwan na rin no, na magdadalawang buwan na yata na hindi ako nakapag-upload. So medyo natagalan akong gumawa ng video, gawa ng busy sa trabaho. And maraming salamat sa mga nanonood. Thank you very much, very appreciated. So sa video na to, tuturuan ko kayo paano gumawa. Bibigyan ko kayo ng tips about sa brake setting, kagaya nito. Ito, kung gaano kalaki or paano yung position ng brake. Although madali lang naman, pero kailan at kung saan mo yung gagamitin, kung ilang millimeter ba yung gagamitin mo sa bawat section, lalong lalo na sa slope. Yan, it's a very important tapos kung ilang panel yung talon na kailangan mo, at ganun din sa mass damper. Yan, although sa mass damper hindi tayo masyadong nagbabago ng setting, ganun at ganun siya. Ang ginagawa ko kasi is brake setting lang at saka motor.
RPM ng motor at saka so ito pala yung last na event na sinalihan ko sa party room. So ito yung takbo niya at papakita ko sa inyo yung setting na ginawa ko dito. Panoorin muna natin yung karera.はい、あと6分です。
So, ito yung brake setting ko nung sa Grand Finals na. So, ito naluma na yung fronts niya. Blue na 1mm at blue rin 2mm sa likuran. So, marami nagtatanong lagi. Marami nagtatanong kung ilan ba yung clearance ng brake ko. Actually, kahit ako hindi ko rin alam kasi hindi ko naman chine-check. So, probably, siguro, nasa, wow, ano ba kataas yan? Check natin gamit. So, kung ito, titingnan natin is, nasa 5mm, no? Tingnan natin. 5mm yung taas niya sa likod. So, sa unahan naman is, so, alisin natin ito. So, kung ang unahan natin ay nasa 6.5 ka na? Hindi, 5. So, ang nasa pinakababang section niya is nasa 4 siguro. 4mm. Tingnan natin kung makita nyo. Medyo malabo sa camera, no? Pero anyway, yun pa rin yung ano. Pasensya na kayo. So, ito yung brake natin at sa unahan, sa likuran. Yan. So, kapag ka-check mo yan siya sa slope section. Yan. Tapos natin yung
So ganyan siya. Yan. Kita mo yung lutang, no? Tingnan sa slope kung paano siya lumutang dito sa unahan at sa likod. Yan, kapag ka nakadikit yung dalawang brakes niya sa unahan at sa likod, ganito yung itsura niya. So, ito ang pinaka magandang point dito. So, dapat hanapin mo yung portion or position ng brake na kung saan ang brake sa unahan at sa likod at yung gulong sa unahan at sa harap ay lapat. Yan. Hanapin mo yan kung gaano siya kakalayo dito sa slope. At aalamin mo. So, ito naman yung setting niya sa sa 20 bank. Ayan, ganyan yung itsura niya. Okay. At if ever man na merong 30 degrees sa layout, ganito naman siya. Dikit siya. Tamang hindi na. And almost sakto lang yung harap likod at saka yung gulong niya. Tamang lapat lang pero nahihirapan tong makaakyat pagka 30 degree na na section. And then pagka sa 5 lane naman na meron tayong dito. Ito 45 degree bank. Ito. So okay na okay siya. True na true siya kahit mayroon 2 mm sa likod na sa likod. Kahit 2 mm yung brake natin is saktong sakto lang din siya. Ayan o. Ganun din sa harapan. May space pa siya. May clearance pa. Tapos ito naman ay Eiger Evo naman to. Ayan. Sa Eiger Evo is sayad na sayad siya. So ito yung Eiger Evo. Ibig sabihin ng Eiger Evo kasi is mas stiff siya compare sa common na Eiger. Kaya sayad na sayad yung brake niya. Ayan o. Kalutang na yung gulong. Ayan. So ganyan siya kataas no pagka sa Eiger Evo. Unlike sa 20. Ito yung 20 natin eh. Ayan. So sa 20 is may clearance pa rin siya. Ayan o, kung mapapansin. Diba? Sa unahan. Sa likod is sakto lang siya. May clearance pa rin siya. Yan. Ganun. Pagdating sa 30 degree, check natin ulit. So, ayan. Wala na. Lutang na yung gulong niya. Kalutang na. Yan. Yung brake sa likod at sa unahan. Lapat na lapat. At the same time, yung gulong natin sa harapan at sa gitna is, ay sa likod. Yung gulong is lumalapat siya pero mas umikot. Umikot to. No. And then dito naman tayo ngayon sa brake sponge. Ito 2 mm na brake sponge nito. Ito para 1. So kapag sa blue na madali lang siyang ikat no kasi hindi siya masyadong medyo matigas siya, diba?
Unlike sa 1mm na ano, na red or pink, very ano siya, sobrang lambot niya. So pagka kinat mo siya, pag dumikit sa kamay mo, mahihila mo siya, di ba ganun, mag-i-stretch siya. So ang hirap niyang ano. So ang ginagawa ko dyan, halimbawa is maghihiwa ako. Teka, mahiwa na yata. So yung brake natin sa unahan luma na kasi, palitan muna natin siya. Ganon din itong multi-tape natin dito. Is palitan rin natin. So tanggalin muna natin to. So yan. Okay, natanggal na natin. Kapag ka idinikit mo yung brake mo directly dito sa plate natin o sa brake plate natin, is napakahirap niyang tanggalin, no? Kapag ka directly mo siyang kinabit dito sa brake plate natin, yung brake sponge, ang hirap niyang tanggalin dahil na pagka itong manipis yung ano dito. So ginagawa ko is nilalagyan ko muna siya ng multi-tape. Ito. Yan. Kakat ko lang siya ganyan. Then didikit ko siya. Ganito. Yan. Okay. Babalutan ko ng tape yung ating brake plate. So, ganyan. Then pagdating dito sa unahan na portion niya is yan. Yan. So kapag yan, nakabit mo na yan siya, ganyan. Mas madali mo nang ikakabit mas madali nang matanggal yung brake pagka if ever na magpapalit ka. Ganyan, pagka dinikit mo. Mas madali mo siya matatanggal ngayon. Kasi medyo hindi siya sticky masyado pagka nilagyan mo ng ano. So yung brake mo din na na kahit pink, although madali siyang ma-stretch, pagka meron kang gantong multi-tape dito na nakadikit, mas madali mo siya matanggal at mas madali mo siyang may adjust if ever na magkamali ka ng dikit. Ang pangit lang dito sa pink na 1mm is madali siyang ma-stretch at saka madali masira. So ngayon naman is i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng brake na ganito pala. Share ko sa inyo kung paano ako mag-cut ng brake sponge, lalo na itong 1mm. Kasi very sensitive siya, madali siyang ma-stretch, madali siyang mag-deform, madali siyang masira. So para hindi madali masira at saka mas madali mo siyang i-adjust, gagamit tayo ng double-sided tape dito sa likod. Pero bago natin ito idikit dito, kabit muna natin siya. Dikitan muna natin siya i-cut muna pala natin. Cut muna natin siya. So ito dito ako sa ilalim nagka-cut ng tape pag ganyan. Tapos yan. So ito na yung brake natin.
mga nasa ano to siya. So ang brake sponge natin is around, yung lapad niya is nasa nasa 15. Ayan. So ang haba niya naman is nasa, ito 50 ito eh, pagka walang ano, yan 50. So yan 50. So ito. So bago natin to lalagyan ng multi-tape, ito. So para hindi siya ma-deform, dikitan muna natin siya sa ibabaw ng multi-tape. Multi-tape or masking tape pagka masking tape na kagaya nito. Okay. Sukat natin yung gilid niya. So yan, may multi-tape na yung harapan natin. So hindi na siya madaling mag-deform ngayon kasi kahit tanggalin mo ito ditong ano niya, hindi na siya madaling mag-deform. Pero ready muna natin yung ating double-sided tape. So in-adjust ko lang yung angle ng camera natin. Ito yung ating pink na tape. Ito naman yung multi-tape dito, dikit tayo. Tapos magkakat tayo ng 50 na double-sided tape. Ito ay nito 5000 NS. Yan. Tanggalin natin yan. Ayan. Tapos ito naman yung 1mm natin na brake. Tanggalin natin dito. Okay. So dahil may multi-tape siya sa ibabaw, hindi siya basta-basta madideform ngayon. Tsaka mo ngayon siya ididikit dito sa ibabaw ng double-sided tape. Okay. Tanggalin natin to. At ito yung brake natin sa unahan. Ayan, pagka tinanggal mo ito, alisin natin sa gilid.
So ito na yung 1mm brake natin. Alisin natin to sa ibabaw para alisin natin to multi-tape sa ibabaw. Yan. Ito na siya yung itsura. Tapos pagka tinanggal mo itong multi-tape sa baba, may iwan yung double-sided tape na nakadikit sa lalim. Yan. So, hindi ito basta-basta may stretch na kasi may double-sided tape siya. Kagaya nito. Ito walang double-sided tape. So, napakalambot niya, diba? Na-stretch siya. Yan. Yan. Ito, wala. Hindi mo siya may stretch basta kasi may double-sided tape siya. So, ito na yung ating 1mm. Pwede mo na siyang idikit dito ngayon nang naayon sa gusto mo. Yan. Pagka 1mm. So, pagka natatanggal siya dito sa unahan, ito, bend mo lang to, ganyan. Tapos, pwede mo siyang doblehan ng multi-tape. Patungan ng multi-tape sa unahan para hindi siya kumakagat itong unahan na to. Yan, kagaya niya. Yan. So, meron na tayong brake setting na effective. Maganda yung pagkakabit niya. Ngayon, dahil napatibay siya ng double-sided tape, so kahit tanggalin mo yan siya, magpapalit ka ng kulay blue, mas madali mo siyang may tatanggal ngayon at hindi siya masisira. See? Ganyan. Tanggal mo siya, palitan mo, tapos idikit mo lang siya ulit sa kung saan mo gustong idikit. Halimbawa dito sa niya, pansamantala. Then itabi mo to. Yan. Tabi mo siya dito. So, ganun din sa likuran natin. Ito. Ngayon yung blue is, since matibay naman siya, makapal, pwede mo rin siyang, kahit hindi mo na siya lagyan ng sa likod, double-sided tape. Ito wala nang dikit to eh. So, ito ay 2mm. Cut natin ulit. So, once again, dapat pagka nag-cut kayo ng brake, hindi patihaya. Hindi pa ganyan. Pataob. Yan. So, kung meron kayong mat na ganito, cutting mat, i-align nyo lang siya dito sa guhit na meron ng cutting mat. I-adjust natin ulit yung camera natin. Yan. Ito yung cutting mat natin. Align mo siya sa guhit dito. Ngayon kung gusto mong 1mm lang yung likod niya is, o yung lapad niya, 1mm lang yung lapad ng brake na gusto mo. Cut mo lang siya dito. Ito ganyan. Okay. So, meron ka ng 1mm na 1mm, 1cm pala. So, 10mm yan siya. Yung 1cm is 10mm. Lagi ko nasabi na 1mm. 10cm. 10cm. 10mm pala. 10mm is 1cm. So, ayan yung sukat. So, pwede mo rin siyang lagyan ulit ng ng double-sided tape. So, ganun ulit yung proseso natin. Magkakat ka muna ng multi-tape. Ayan.
Since makapal na to, since yung blue is matibay, hindi siya na-stretch, hindi siya malambot. So, madali, hindi na natin kailangan ng multi-tape dito sa ibabaw niya. Pwede nating direct na gumawa na ng So, cut lang din ulit. Pwedeng sukatin mo na kaagad, pwede rin hindi. Halimbawa ito dito. Sukatin mo lang siya. Sample lang ganyan. Tapos itong double-sided tape, ipapatong mo siya dito sa multi-tape. Ayan. Then tatanggalin mo yan siya. Ayan. Then tsaka mo ngayon ididikit yung 2mm mo na brake plate. Tapos dito, papantay mo lang siya dun sa inyong dulo. Ayan. Then pwede mo nang i-cut yung dito sa gilid, yung mga hindi kailangan na portion. Pwede kang gumamit ng ruler para straight yung niya. Pag gumamit ka ng ruler, tikit mo lang siya dito sa gitna. Yan. And then, tsaka mo siya ngayon padaanin yung ating design knife para hindi ka mahirapan mag-cut, para straight siya. So ito yung ating hindi na kailangan na section. So ganun din sa kabilang side, putin mo lang to. Yan. Since kaliwete kasi ako, yan. So, dikit mo lang to siya dito. Ayan. So, meron na tayong ngayong brake na 2mm para sa likod. Ito. Tanggalin mo itong multi-tape na to para direct mo siyang makabit yung double-sided tape. Ito pwede natin i-continue na. So, yan, nakat na natin yung gilid ng ng tape natin. So, pwede mo na siyang ikabit dito, no? Ayon sa gusto mo. Okay, kagaya niyan. See? So, madali mo siya matanggal. Madali mo rin siya may kakabit. At makapit siya. Yan, pwede dito. Pwede rin sa unahan kung kailangan mo. Ngayon, pag gusto nyong magkabit ng 2mm, pwedeng pag ganito. Mas makapal kasi ito siya. Ganyan. Pag ganyan. Mas makapal kasi ito siya. I-angle nyo lang siya dito. Nakaganyan siya. Pero ang kapal na masyado nito, hindi na to advisable. Pagka 2mm sa unahan. Hindi advisable. Kaya ako lagi 1mm lang. Sa likod, yung brake na ginagamit ko is 1, 2, or 3. Pero commonly, 2mm lang na thickness ng brake ang ginagamit ko dito. Okay. So, very easy.
So ito yung ating brake sa unahan. So, pagka gusto ko siyang ikabit, dali lang rin dito. Ganyan. So pwede ko yan siyang palagpas dito at nakabend siya sa unahan pag ganun. Ganyan, diba? Ganyan siya, tapos didikit mo siya pag ganun. Yan, stopin mo siya dito pag ganyan. Yan. Ayan, tapos konting press. So ito na yung ating brake setting sa unahan. It's either blue or pink or red or white, at ganito din sa likuran natin. So yan yung brake setting.